Good morning, Light Church. Tatayo po tayong lahat. Isang magandang maulan na umaga po sa ating lahat, Light Church. I believe we are excited to praise God in this morning. Amen? Amen. Sige po, let's praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this morning that you have given us. Praise the name of Jesus. This is the day, Lord, that you have given to us. We will rejoice. Hey, come on, everybody, clap your hands for the Lord this morning. Thank you, Jesus. Come on, we sing. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with no mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Hey! It's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus, we say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Hey, come on. This morning we're gonna leave everything behind. We're just gonna focus in the Lord. Leave every anxiety, all of our worries. Let's all cast it out in the feet of Jesus. Come on, we sing. Leave behind what happened yesterday. It's today, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. It's today, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. It's today, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. It's
God. Hallelujah. We are so blessed this morning and I believe excited ka nang batiin ang katabi mo. And as we start our Light 16, let's greet one another for this morning. Blessed Sunday Light Church! Ayan, Light Family, talaga namang worship pa lang ay nakaka-bless na at tunay nga pinaghandaan ng katabi mo ang Sabbath day. Ayan, pwede po bang bago tayo umupo, pwede niyo po bang sabihin at batiin yung katabi niyo, you look good today. Amen. At dahil dyan po ay makakaupo na po tayong lahat. Light Fam Hour series this November is entitled, Ikaw ang aking pahinga. And last week, we learned that rest is a vital part of our lives and our Sabbath day is a gift from God. A gift that meant to be enjoyed and celebrated. Amen po ba? Amen. And speaking of celebration, if it's your first time joining us here today, pwede po ba namin kayong maimbitahan na tumayo? Ayan, yung mga first time po natin, pwede po ba kayong tumayo? Ayan, sige po, palakpakan po natin sila. We'd love to see you, celebrate you, and welcome you properly. Welcome home po, and we're truly glad that you came today. Just a quick reminder lang po, after the celebration, our consolidation team would love to meet you for a short welcome huddle lang po. We also prepared a small gift specially for you, so please po, wag muna po kayong aalis after the service. And of course po, hindi rin natin kakalimutan ng ating returning visitors. Ayan, pwede po bang palakpakan natin sila? And if this is your second time with us, pwede po bang pakitaas ang inyong kamay? Yung mga second time po natin, pwede po pakitaas yung kamay? Ayan, welcome back po, and we're so happy that you chose to come back. We also have a small token of appreciation for you. And sige po, pwede po ba natin ulit palakpakan ang bawat isa? Amen. And now let's proceed to our light news. First on the list po, dahil sa successful na harvest event natin last month, during our month anniversary new Sunday time slot, our on-site service po, we have 8 a.m., 10:30 a.m., 3 p.m., 5:30 p.m., and 8 p.m. po. And sa ating Light Kids Church naman po, 10:30 a.m., 3 p.m., and 5:30 p.m. For our online, we have 8 a.m. and 10:30 a.m. via Facebook and YouTube channel. Replays at 3 p.m., 5:30 p.m., and 8 p.m. naman po sa YouTube channel. But today po, due to the tropical cyclone warnings po, we have changes. Our time slots today are on-site services po 8 a.m., 10:30 a.m., and 3 p.m. For our Light Kids Church naman po, 10:30 a.m. and 3 p.m. Again, these time slots are just for today po. And next, we are so excited because our School of Discipleship journey has kicked off and we can't wait to see what God is going to do and through you. Ayan, reminder lang po sa ating mga SOD student, SOD classes are happening every Friday night at 7 p.m. po. And come ready to learn, to grow, and to be ignited. Don't miss out on what God is building in you. So be present, be prepared, and be on fire each week. Amen po ba? Amen. And truly that God is continually moving in our church because our Light Retreat Batch 47 is just around the corner. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Kaya naman po, if you're in discipleship journey, get ready for a life-changing experience. Mark your calendars and prepare your hearts for a time of growth, connection, and spiritual breakthroughs. And Light Retreat preparation naman po ay November 22, Saturday po yan. And Light Retreat will be on December 5, Friday, and December 6, Saturday. Kaya para sa ating mga incoming delegates don't miss this unforgettable weekend. Let's experience God's presence together. And lastly po, as we celebrate our Light Church 16th anniversary, we continue with our giving campaign, Ang Regalo Ko sa Birthday ng Church Ko.
Please be reminded po that pledges are due on November 16, 2025, but we want to encourage you to give from your heart, not out of obligation. Every contribution counts and we're grateful for your generosity. And that's it for our Light News. And Light from, let's remember that rest is not a luxury. So let's embrace the gift of Sabbath and make rest a priority in our lives. Let's take time to recharge, refuel and reconnect with God and with ourselves. And I believe marami pa pong gagawin si Lord ngayong umaga na ito. Amen po ba? Amen. Kaya naman, let's open our hearts and receive the best from our faithful God. Have a blessed Sunday celebration. And po, no? So, magandang araw po sa ating lahat, Light Family. So, ayan, no? So, excited na po ba at ready na po ba tayo magbigay at magbalik kay Lord? Ayun, so sabihin po sa katabi mo, it's giving time. So, ayun po, no? So, before po dyan, so basahin po natin yung verse natin today. So, sabi po sa Ecclesiastes 5:4. So, sabi po dito, kapag nangako ka sa Diyos, huwag mong ipagpaliban ng pagtupad nito. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga hangal, kaya tuparin mo ang iyong pangako. So, sa talata po ito, i-remind tayo ni Solomon na seryosong bagay ang pangako ng Diyos. Noong panahon ng Israel, ang vow ay hindi lang basta salita, ito ay commitment na kailangan tuparin. So, kaya po yung tanong, paano konektado ang giving sa vows? Nung sinabi natin, Lord, mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Nangako na tayong susunod kay Lord. Hindi lang sa worship o devotion, kundi sa lahat ng aspeto, pati sa finances. Kaya ang pagbibigay natin ng tithes at offering ay bahagi ng ating love at commitment kay Lord. Hindi pwedeng sabihin, sinuko ko na yung puso ko, pero hindi pa rin natin kayang isuko yung bulsa natin. Kaya sabi sa verse, do not delay and fulfill it. Kung may commitment ka na magbigay, tuparin mo. Kahit may dumating na mga biglaang gastusin, ayan, unahin mo pa rin si Lord. Dahil kapag tapat tayo sa Kanya, tapat din siya sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging tapat. So, ayun po, ang pagbibigay po ay hindi pabigat, pero ito ay pribilehiyo at pruweba ng ating tiwala sa Diyos. Yan. So, kaya naman po, I just want to share my testimony regarding on how God blessed me as a result of obedience at pagtatapat sa Kanya. So, way back po before the year starts, ayun, medyo challenging po siya para sa akin. Ayun, lalo financial aspect. Dahil bago pumasok po yung taon, medyo tight po ako sa budget dahil katatapos lang po ng renovation ng bahay ng parents ko and yung preparation din po na expenses para sa wedding namin ng wife ko. And kasagsagan din po ng pagbibigay ng first fruit. Kaya naman masasabi kong napaka-challenging talaga and mahirap. Ayun. And kasi kailangan din po namin ng pera that time. Pero still, I give back to the Lord kung ano yung para sa Kanya. And kalakip ng panalangin ng pagtitiwala na siya na yung bahala sa lahat. And as a result po ng pagtitiwala na yun, ito po yung mga naranasan ko kay Lord. Ayun, so naging successful po yung wedding namin ng asawa ko noong last March. Ayan. And nakakatuwa lang po dahil may mga ginamit ang Lord ng mga tao to lessen some expenses po ng kasal namin. And talaga naman po nakaka-overwhelm how God moved. And naramdaman namin ito ng asawa ko and sobrang thankful kami kay Lord. And di lang po yan. So, a couple of months po after ng wedding namin, so I received an opportunity sa work. Sa work ko po na mag-support ulit sa ibang bansa. Ayan. Kung nung last time po, nasa Europe po tayo napadala. Ayun. This time po, Brazil naman po. And ayun, grabe po, sobrang tulong. Laking tulong nito para sa akin for my profession. And sa amin dalawa din ang asawa ko. Ayun, for our financial aspect. Kasi po yung, kumbaga lahat po nung ginastos namin ng wedding, ayan, kumbaga para siyang bumalik, ayun, nagkaroon pa kami ng budget para sa pagsisimula namin dalawa. Ayan, so, and last po, God bless me also in my spiritual aspect. Ayan, this year po, may mga napadala po tayo sa light retreat and baptism. And nakakatuwa po. And praise God po, no? And nakakatuwa po dahil even busy yung mga oras namin sa work at ibang ganap sa buhay. Ayan, hindi po ito naging hadlang para matigil at para nasa nila encounter nila kay Lord.
And kaya naman po, as a challenge for all of us, sa lahat po ng meron tayo, lagi po natin itong ibigay at ibalik sa Panginoon cheerfully and sacrificially. Lalo pa kung ikaw ay may pangako sa Kanya. So do not delay and fulfill it. For God loves and honors cheerful givers. So ayun po, no, as we prepare our tithes and offering, let us close our eyes and bow our heads and manalangin po tayo. So yes, Heavenly Father God, we thank you po today for this time and privilege to give back to you. Dalangin ko po sa mga magbabalik sa iyo, ikaw yung patuloy na mag-bless sa kanilang mga buhay in all aspects. And sa mga hindi po makakapagbalik, Lord, ikaw po yung mag-provide sa kanila ng sa gayon, makapagbalik din sila and maranasan nila yung pagpapala and kalooban mo sa kanila. Thank you, Lord, today. And this we pray in Jesus' name. Amen. So, let's give po, no? So, may mga ushers po tayo sa paligid kung saan pwede nating ibigay ang ating mga tithes and offerings. And to those po who want to give online, you can send it via bank transfer or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. And ayun po, no? Patuloy po tayong mag-expect kay Lord at sa mga ma-experience natin ngayong araw. So, the best is yet to come po. Ayan po, tatayo po tayong lahat. Sino po dito excited na mag-worship kay Lord? Amen po ba? So, before we worship God, I know someone here may be pagod. Focus sa maraming bagay sa career, sa pag-aaral. That we tend to forget na yung tunay na kapahingahan ay sa Panginoon lamang natin mahanap. Amen po ba? Come on, just surrender your heart to Him and lay everything at His feet. For God can do anything sa buhay mo. You know, He is our true rest. Jesus Christ, His presence. His presence is all that we need, all that we want. Kaya come on, lapit ka sa Panginoon. Sa ama mo, na ready kang yakapin, na Lord, na anak, you are my child and you deserve to rest in my presence. I'm going to surrender everything to Him. For He is the God of restoration, a God who can wipe all your tears, all your sicknesses. Come on, just trust in His presence. Na yung Diyos na sinasamba mo ay buhay, dakila at makapangyarihan. Come on, just be desperate. Just be desperate, for nothing else matters but Him. Him alone. Thank you, Jesus. Lord, we ask for your presence. God, we want to rest at your feet, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Oh, Jesus, you don't owe me anything. Oh, more than anything that you can do, I just want you. I'm sorry
just gone through the motions. I'm sorry. When I just sang another song, take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Oh, Jesus, you don't owe me anything. Oh, more than anything that you can do. I just want you. I just want you, nothing else. Oh, nothing else, nothing else will do. I just want you. Come on, make this song as a prayer of your heart. And Lord, nothing else matter but you, Jesus. Nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else. Oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you. 'Cause nothing else.
God, Jesus. You are worthy of it all, God. Come on, you sing, worthy, worthy you are. You worthy, worthy. Worthy is your name. Worthy is your name, God. You deserve all the highest praises, honor and glory, Jesus. We acclaim and exalt your name, God, in this place. For worthy is your name, God, forever and ever. Jesus. Worthy is your name, Jesus. Come on, you just sing this song. You deserve all the praises. Come on, you open your mouth to God that He is worthy. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Sing, worthy you are. Oh, it's your name, God. Jesus, you're worthy, God. You are holy, holy, our God Almighty. Come on, just sing worthy. Jesus, for you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, for you deserve the praise. 'Cause worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, for you deserve the praise. 'Cause worthy is your name, Lord. You worthy is your name. You worthy, God. Oh, we lift your name, God, in this place. Oh, you are holy forever. We exalt your name, God. You are the living one, our hope. Come on and sing, worthy, worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your Jesus. For you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. For you deserve the praise. Come on, for the last time, you sing worthy. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Come on, every voice is sing worthy. Worthy is your name. Worthy is. Come on, you sing worthy to God. Yes, God, truly, Panginoon, your name is beautiful, God. You are holy, God, forever. Lord, there is no one like your power, like your love, like your grace for us, Panginoon. Lord, we give all the highest praises and honor to you because you deserve it, God. Kaya naman, Panginoon, just continue, Panginoon, na pumasok sa aming mga puso at buhay, O God. Thank you, Jesus. All to you are the highest praises, honor,
glory and exaltation. And in Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Ayan po, malakas na palakpakan po para sa Panginoon. To deliver the Word of God, let's welcome Pastora Laarni Arcega. Amen. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po tayo umupo, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, masaya ako nandirito ka. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Ayan, so happy Sunday po sa ating lahat. Pwede bang pakingitian ang katabi mo? Amen. Buti na lang sa kabila po ng hindi magandang panahon or pagbabadya po no, ng dumarating na bagyo ay nandirito ang katabi mo. Amen. Kaya nga po, hello po again sa mga kasama ko po on-site at ganun din naman po sa mga kasama ko online. Okay, so naiintindihan pa po ba ako? Nagsisimula pa lang tayo. Pasensya na, wala po tayong subtitle po ngayon. Okay, so gising na gising po ba yung katabi mo? Amen. Okay, since tayo po ngayon ay nasa series po natin na Ikaw ang Aking Pahinga. So dahil usapang pahinga po tayo, okay, liban sa presence ni Lord, ano ang ginagawa mo para makapag-rest? Okay, ano bang ginagawa ng katabi mo? Or ano para sa kanya ang rest? Okay, so sino po rito, taas ang kamay kung ikaw to ha, sino po rito ay ang rest mo ay manood ng series o movie? Sige po, pwede magtaas ng kamay kung kayo yun. Ayan, okay. Yung iba naman, sino rito, ang rest mo ay mag-out of town. Ay, taray, medyo may mga mapera't galante tayo. Yung iba, gusto naman ng iba, kaya lang wala daw silang budget. Yung iba naman, ang rest mo, mag-shopping sa mall or mag-grocery. Ay, kukonti lang, ilan lang. Okay. Or yung iba naman, ang rest mo ay makapag-jogging or makapag-gym. Yan, marami-rami. Okay. So yung iba naman po ay ang rest niya talaga matulog ng buong araw. Ay, maraming mga kulang sa tulog. Okay, pero paalala lang po sa mga kailangan ng tulog, wag naman ngayong matulog. Okay? O yung iba naman, ang rest mo, pahinga talaga sa gawaing bahay. Oh, may mga ilan. Okay. O ito na lang, nakatulala habang nagkakape. Yan yung rest mo. Okay. Or literal na talagang walang ginagawa the whole day. Amen. Or sino rito ang rest niya ay makaranas siya ng libre sa katabi niya. Sabi mo sa katabi mo, libre mo ako. Okay. So palakpakan naman po natin ang bawat isa. Grabe, may iba't iba tayong mga pahinga, okay? Kaya nga po, ang sarap sa pakiramdam na tayo po ay nakakapag-rest. Amen po ba? Amen. Kaya nga, alam mo na itsura ng katabi mo kapag kulang sa rest eh. Kaya buti na lang, tinan mo nga uli yung katabi mo, nakapag-rest yan. Amen ba? Amen. Kaya nga po kung nung nakaraang Sunday, napag-usapan natin na ang Sabbath, ito po ay gift sa atin ng Diyos. This time naman for our part 2 ng series nating Ikaw ang Aking Pahinga, our topic is entitled, Jesus, the Lord of Rest. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So tatayo po tayong lahat at babasahin natin ang verse natin ngayon. Naku po, mangangalay ang katabi mo sa sobrang haba ng verse natin. Basahin po natin ng sabay-sabay Matthew chapter 12, verse 8. Ready, go. Amen. Sa Tagalog version, sige po, pakibasa rin. Amen. Okay, pray po muna tayo. Lord, salamat po sa araw po na ito. We thank you for your word kasi alam po namin na may bago kaming matututunan, may bago kaming malalaman at makikilala namin kayong lalo bilang kayo na Lord of Rest. God, excited ako kasi alam ko na hindi aksidente na nandirito kami ngayon at nalalaman, napapanood namin to online. Alam po namin na kinakausap niyo po kami ngayon personally. That is why, God, have your way in us. I pray that Holy Spirit may you give us wisdom sa mga oras na to. Kayo po, O Diyos, ang maitaas at gamitin niyo lamang po ko bilang inyong tagapagsalita. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So yung binasa po natin sa Matthew chapter 12 verse 8, nga po pala ay si Jesus ang nagsasalita po dito mismo about sa Sabbath sa mga Pharisees. Kaya if you would notice po, ang verse na binasa po natin ay nagsimula sa preposition na for. Sabi nga po natin for.
So that means, ito po ay may pinanghugutan. Meron itong pinanggalingan. So the reason kung bakit po nag-end up siya sa declaration niya na siya mismo ang Lord of the Sabbath, ay sa kadahilan ng kine-question kasi ng mga Pharisees yung pamimitas ng mga disciples niya ng mga grains during nung panahon or nung araw ng Sabbath. Kaya nga sabi sa Matthew 12, 1-2, isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan, nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Verse 2, nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Mahigpit yang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Okay, so talagang para po sa mga Pharisees, bawal ang ginawa ng mga disciples kasi according po sa pag-aaral, ang mga Pharisees po na ito, nagdagdag pa sila ng 39 main types of work na pinagbabawal during Sabbath. Grabe no, ang sipag talaga nila para magdagdag ng mga rules. Marami silang mga dinagdag na hindi pwedeng gawin na naging dahilan para ang araw ng Sabbath naging burden na lang sa marami sa kanila dahil nga sa dami ng mga rules na dapat gawin or sundin. Kumbaga, yung gift na ginawa po ng Lord para sa tao to rest, naging kabigatan na ngayon sa mga tao dahil sa dami ng mga dinagdag na human rules. So alam ni Jesus na hindi lang simple naninit na sa kanya itong mga Pharisees na ito dahil concerned sila sa Sabbath, kundi dahil hinahanapan talaga nila si Jesus ng dahilan para i-accuse siya of abolishing the law dahil karamihan sa mga ministries ni Jesus nangyari tuwing araw ng Sabbath. Okay? Kaya in response, sa paninita ng mga Pharisees, sa mga sumunod na verse, binanggit po ni Jesus yung ginawa ni David at ng mga pari sa verses 3-7 na sa 1 Samuel. Nung si David po ay sobrang nagugutom, pumunta sila sa tabernacle, tapos kinain nila yung food sa altar, okay, sapagkat yun na yung pinakamalapit na pwede nilang mapagkunan ng pagkain. So nakakain sila tapos nabusog and they still work in the honor of God. So sinasabi ba ni Jesus na dapat lumabag sa lahat o lumabag ang lahat sa law ng tao? Of course, hindi. Actually, ang sinasabi niyang ito sa mga Pharisees ay rebuke niya sa kanila sapagkat hindi nila naiintindihan yung ginawa ni David at even yung kawalan nila ng concern sa gutom ng kanyang mga disciples. Okay? So Jesus is telling them sa Mark 2:27 that the Sabbath is made for man and not man for Sabbath. So binabalik ni Lord ang mga tao sa tunay na dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang Sabbath rest. Ito ay hindi para pabigatan ang tao, kundi para makinabang ang tao. Amen? So the purpose of the Sabbath was to be a blessing and a day of peace away from oppressive burdens. Okay? Plus, according po sa Deuteronomic law ng Old Testament, pwede yung mga disciples na dumaan sa cornfield or grain field para kumuha doon ng food na available. Sabi nga, sa Deuteronomy 23:25, kung mapadaan man kayo sa triguhan ng inyong kapwa, maaari kayong pumitas ng mga uhay sa pamamagitan ng mga kamay, ngunit huwag gagamit ng karit. So malinaw na hindi naging lawbreaker sina Jesus dito. So sadyang napaka-critic lang po talaga ng mga Pharisees sa mga ginagawa ng Panginoong Hesus. So dito na nag-end up si Jesus sa declaration niya na He is the Lord of the Sabbath. Kaya po, nasa katotohanan talaga, or in fact, parang bomba na naging pasabog sa mga Pharisees. Sabi mo nga, bomba. Okay, bakit po naging pasabog to sa kanila? At yan ang aaralin po natin ngayon. Excited po ba tayo? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Okay, so pag-aralan po natin itong dalawang significant messages of Jesus being the Lord of the Sabbath. Number 1, Jesus is the creator of rest. The authority. Sabi nga po natin authority. Sabi sa Matthew 12:8, for the Son of Man is the Lord of the Sabbath. So, nung sinabi po ni Jesus na for the Son of Man, He was referring to Himself. Sarili po niya ang tinutukoy niya dyan. And He is the Lord of the Sabbath or ng rest. Ito ay isang shocking statement na beyond sa comprehension ng mga Hudyo. Sapagkat alam ng mga Pharisees na ang Diyos na nag-create
at nag-create at nag-ordain ng Sabbath in Genesis chapter 2 verse 3 at Diyos din po ang nag-demand, Diyos din ang nag-command sa mga Israelites to remember the Sabbath sa Exodus 20 verse 8 to 11. Kaya nga po kasama po ito sa Ten Commandments. Amen po ba? Amen. Kaya po kung sinabi ni Jesus na He is the Lord of the Sabbath, He is saying na He is God. Amen. Ang Lord po from the Greek word kurios, meaning owner, master, supreme one, or sovereign. So since si Jesus po siya ang Lord of the Sabbath, siya yung sovereign creator at sustainer ng buhay. So it means He is above the law and the authority of the law of the Sabbath. So ibig sabihin nito, kiniklaim po ni Jesus yung karapatan to assert authority sa pagdetermine kung paano i-observe ang Sabbath sa kingdom ng Diyos dahil siya mismo ang gumawa nito. Naiintindihan po ba? Amen. Ni-reveal ng passage na to yung pagka-Diyos ni Jesus na dito pa lang, He equated Himself with God the Father, becoming God in human form. So gigil naman lalo yung mga Pharisees po dito sa Kanya. Kasi para sa kanila, blasphemy po ito. Okay? Ni-reveal po dito ni Jesus na He is the one who exercises authority even over the rules and regulations na nag-govern about sa Sabbath day. At siya, si Jesus na God in the flesh, at author ng mga laws na ito, at siya ang agent ng creation. Gaya nga ng sinabi sa John chapter 1 verse 3, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Si Jesus din po ang tinutukoy mismo sa Hebrews 1:10. Ang sabi, He also says, in the beginning, hindi po in the beninging, okay? In the beginning, baka mabubulol yung katabi mo, okay? In the beginning, Lord, You laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of Your hands. So since si Jesus po ang creator ng Sabbath, lumalabas that the creator is always greater than the creation. Amen? So this is not simply a sense of entitlement, pero si Jesus ay dinedeclare niya yung katotohanan kung bakit siya ay maaaring itali or kung bakit hindi siya maaaring itali sa mga man-made rules ng mga Pharisees. And by saying this, Jesus is expressing the desire ng Diyos na makinabang ang tao sa Sabbath kung bakit nilikha ng Diyos ang Sabbath. So Jesus Christ is the Lord of the Sabbath day, the one who made all things. Amen po ba? So lumalabas na ang antithesis between Jesus and the Pharisees ay hindi lang sa magkaiba nilang concern sa tao, pero pati na rin yung pagkakaiba nila ng perspective sa Diyos. Kasi Jesus, through the Sabbath, expressed God's character of concern for His people, habang itong mga Pharisees naman na ito, through the Sabbath, tinitignan nila si God na petty at legalistic by burdening the people and not even allowing them to eat. Okay? So it's always the case, mga kapatid, na kapag hindi mo talaga kinikilala ang Diyos ng tama, mawawala rin tayo sa tamang application ng Kanyang mga salita. Tama? So the wrong perspective of who God is can lead to misunderstanding what He wants. Kasi pag di mo kilala ang Diyos, hindi mo rin siya ma-represent ng tama. So today, alam niyo po, napakaraming mga practicing religion. Iba-iba ang representation pagdating kay Lord. For example po, yung iba sa sobrang legalistic or sa sobrang higpit na mga practices, hindi na si Jesus yung nakikilala ng tao, kundi yung batas na ng tao. Tama? Kaya ang tao, kilala ang batas, pero hindi po malapit sa Panginoon. Yung mga ginagawa niya, para na lang sumunod sa batas. Pag tinatanong mo sila yung mga ibang mga religions, ba't yung ginagawa to? Ay, sinabi sa amin. Ay, kasi ganito talaga. Okay, so hindi dahil sa kinikilala nila ang Panginoon. Meron naman po kabaliktaran naman. Sa sobrang lousy, sa sobrang luwag ng tingin kay Lord, hindi na ginagalang maging yung pagsamba kay Lord. Nagiging sinihan na lang, nagiging restaurant na lang yung tingin sa time kay Lord na kung ayaw ng palabas, or may ibang lakad, di hindi napipiliin si Lord. Okay? So this is why today, binabalik po tayo sa tamang understanding kung para saan ang Sabbath in the first place. It is made for man for the glory of God. Na hindi lang po tayo nagsasabath para simple magpahinga,
pero para makilala ang lumikha ng Sabbath. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Now, here's my question mga kapatid. Are we aware na si Jesus Christ po ay creator ng rest? Are we glad na ang Diyos po natin na sinasamba ay siya pala mismong author ng rest? Diba? Bakit? Kasi baka po may iba sa atin, we have the knowledge na yes, creator si Jesus. Siya ang creator mo, siya ang creator ng skills mo, siya ang creator ng talento mo, siya ang creator ng strength mo, or ano pa mang meron ka. Kaya may mindset po tayo na, ay, kinreate ako ng Lord sa family na to, kinreate ako ng Lord sa community na to, sa calling na ito, kaya gagawin ko to, gagawin ko yan, ibibigay ko to, etc., etc. Na wala pong problema sa mga gusto nating gawin para sa tao or sa ibang, or sa Diyos, or ibigay ang lahat, ganyan-ganyan. Kaya lang, baka we are having this tendency na malimutang hindi lang yan ang created ng Diyos sa atin. Because the Lord is also the creator of rest. Amen? So you know what that means? Ibig sabihin, ang tunay na pagpapahalaga ng Sabbath ay hindi lang tungkol sa pag-fulfill ng anumang batas o yung simpleng pagpapahinga sa sarili or para sa sarili. It means you enjoy the rest God created alongside the Creator. Ibig sabihin, hindi lang siya tungkol sa hihinto yung katabi mo, hindi lang sa ibig sabihin na walang gagawin yung katabi mo, tungkol siya sa intentional na pagpapahinga sa presence ni Jesus and wanting to be with Him sa rest. So it means kinikilala mong you are simply a creation. Nilikha lang ako ng Panginoon at nagre-rely ako sa Diyos na lumikha sa akin. Kaya kung nasaan siya, kung ano ang kalooban niya, sa araw ng iyong pagpapahinga, doon ka mamamalagi. Amen? Kaya yung pagdalo po ninyo sa church, ngayon na araw ng inyong na araw ng rest ng katabi mo, hopefully hindi yan kabigatan sa kanya. Diba kahit na nilalamig siya, kahit na tumitingin na siya sa langit, uulan ba? Pag uulan siguro, mag-o-online na lang ako. Matutulog na lang ako, hihiga na lang ako, kukumpletuhin ko na lang yung 8 hours of sleep ko. Diba? Hindi yan obligasyon sa kanya, hindi siya nabibigatan na gawin ito, hindi na kailangan pang yayain o kaladkarin mula sa ground floor hanggang sa 3rd floor. Okay? It doesn't give you stress to go to church or spend time with God. Instead, you look forward to it dahil nagpapahinga ka sa presence ng Panginoon. Kaya nga, ganun yung attitude ng katabi mo, palakpakan naman po natin ang Panginoon. So lahat ng ito ginagawa mo para sa Kanya kasi yan ang pahinga ng kaluluwa mo. Amen? Nakikita mong nagbe-benefit yung kaluluwa mo at hindi siya panibagong kapaguran para sa iyo. So kinokorek po tayo ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya pasintabi po sa mga iba na napilitan lang ngayon. Ba naman yan, ang aga-aga, babangon ako. Aga-aga, maliligo ko, lamig-lamig ng tubig. Okay, so it's a joy. It's a joy na tayo po ay nasa presence ng Panginoon. Amen? That is why every time na napapagod ka, na-drain or exhausted, bilang magulang, perhaps, bilang may asawa, bilang anak, bilang worker, okay? Kaya baka may mga iba sa atin, sobrang pagod, di ba? Napapasayaw na lang, pagod, napagod, napagod, napagod. Hindi ko alam yung steps. Kayo na lang, di ba? Alam mo yun, pagod na ako, Jo. Sino ba si Jo? Pagod ka na bilang mentor, bilang minister, or bilang tao, pagod ka na bilang tao. Ang gusto mo na lang maging siomay minsan. Maging patatas, yan na lang yung gusto mo, okay? Balik ka lang sa Diyos na creator ng rest. Amen? Find your rest in the presence of our Creator, and that is Jesus Christ. So that's number 1. Pangalawa at panghuli, 2 significant messages of Jesus being the Lord of the Sabbath. Jesus is the completion of rest, the finality. Sabihin nga po natin, finality. So para mas maintindihan po natin ito, let me share kung gaano katindi ang pagod ng mga Israelites thousands of years ago. Kasi wala po talaga silang pahinga. Okay? Kaya nga po, worse po ang sitwasyon nila dahil sa sobrang pang-aalipin noon ng mga sumasakop sa kanila, mga Egyptians, Babylonians, Roman Empire, Assyrians, at marami pang iba. So sila po ay mga exhausted, sila ay mga drained, mga corrupted dahil sa mga kumokontrol at kumakawawa
sa kanila. Kumbaga parang sa atin po, sa bansa natin, parang dumaan tayo sa mga dayuhang mananakop ba, gaya ng Spain, 'di ba, ng Japan, ng Amerika, ano pa, Korea, yan, kakakidrama ng katabi mo. 'Di ba? Pero mas malala sa Israel dahil ilang daang taong ito. Of course, those were the consequences ng pagtalikod po nila sa Panginoon. Sila ay hindi lang alipin na literal, kundi spiritual din dahil sa kanilang kasalanan sa Panginoon. So buti na lang, sa grace at mercy at compassion ng Panginoon, ang Diyos po ay nagpadala ng mga propeta. Okay, nagpadala po siya ng mga lingkod niya to preach about what the Lord wants them to know at para ipakita pa rin po na nais ng Diyos na bumalik ang kanyang bayang pinili sa kanya. So liban pa doon, mayroon pong a tabernacle, okay, kung saan na sa bawat kasalanan na makocommit nila, they can bring offerings doon as a sign of their repentance sa Panginoon so they can experience the forgiveness of God at maranasan din po nila yung presensya ng Panginoon. Kaya lang baka may tanong yung katabi mo, Pastora, ano bang klaseng offering yan? Yung ino-offer nila kay Lord, pledge ba yan? Okay, GCash ba yan? GCash? Okay, magkano ba yung binibigay nilang offering kay Lord? Okay? Alam niyo po, in the book of Leviticus, chapter 1 to 6, malalaman natin kung ano-ano ang mga offerings na to. Isa po sa mga halimbawa ay yung burnt offering. Ang burnt offering yan po ay voluntary offering for atonement na ang needy offer ay male animal. Okay, pwedeng bull. Ano pong Tagalog ng bull? Toro. Yan, toro, kaya lamb, okay, goat or bird na walang depekto. Grabe, no? Tapos kailangan lalaki. Okay, next, meron din naman tinatawag na green offering. Ang need po rito na i-offer ay fine flour na may oil at frankincense, okay, at ibibigay sa priest. Tapos ito po ay para i-express na ang Diyos po ang source ng lahat. Di lang yon, meron din tinatawag na peace offering. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Madalas yan yung pamilyar tayo, peace offering. Kapag may nakaaway siya, may peace offering siyang ibibigay eh. Diba? Ang peace offering to celebrate communion and fellowship with God. At kailangan po dito ay walang blemish na hayop. Meron din pong tinatawag na sin offering. Para naman to sa cleansing ng kanilang kasalanan. So ang ginagawa nila, mag-offer sila ng bull, ng goat, or ng dove. Depende sa klase ng kasalanan. And lastly, may tinatawag ding trespass offering, hindi po 4, hindi 5, kundi trespass offering. Diba? Yan po ay compensation for specific offenses gaya ng pagnanakaw, okay, false witnessing, paglabag sa mga sacred na gawain. So we offer po dito repayment sa ninakaw or inutang, plus meron pang penalty, plus meron pang additional offering ulit for atonement. Okay, marami mga mabigat to sa bulsa ng mga tao. So yan po ay ilan sa mga paulit-ulit na ino-offer ng mga Israelites sa temple ng Diyos. Bakit po paulit-ulit? Kasi paulit-ulit din or non-stop na yung pagkakasala ng mga tao. Okay? So every time na may committed sila na kasalanan, kailangan mag-offer sila kay Lord for them to be forgiven and cleansed by God all over again. Grabe, no? Ganyan po sila magsimba noong araw. And I'm not sure po kung hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila ito, no? Pero noon, pag nag-church sila, hindi lang sila nai-stress kakapagising sa mga anak nila. Hindi lang sila, alam mo yun, nai-stress kasi papaliguan pa nila yung mga anak nila, bibihisan yung pamilya, ganyan, habang nagsisigawan sa daan, mga ganyan. Bilisan nyo, malilate na tayo! Yan kasi, cellphone ka na cellphone! Diba? Yung mga ganun, mga sermonan pa, may mga awayan pa, may mga World War III pa bago pumunta ng simbahan. So bukod dun, namimili pa sila ng alagang hayop na walang kapintasan, tapos bibit-bitin nila sa temple. Biruin mo, yung toro, bibit-bitin mo. Tapos hindi naman yan per family. Sabihin natin, baka nga yan, individual talaga yan, di ba? O kanya-kanyang bit-bit tayo dito Kanya-kanyang sakay sa jeep. Di ba? So imagine, kung ganun ang setting ng church po natin ngayon. Di ba may mga dala kang mga kambing, may dala kang mga tupa, ganyan. Tapos habang nagkakasalubong sa daan, medyo pinipet mo pa. Ay, Lord, cute-cute naman yan. Saang church ka? Tapos, di ba, syempre magkakasalubong, magkakakitaan si brother tsaka si sister. Tapos pag lumagpas na, magkakasalubungan na,
Parang alam ko na yung kasalanan niya. Mukhang malaki, may toro. Hindi lang isa, 5. Ay, mukhang matindi. Tapos, di ba, ikaw may bit-bit ka na ganong hayop. O, wag niyo akong husgahan, magre-repent na nga eh, di ba? Ito na nga eh, di ba? Mag-o-offer na eh. Alam mo yun, siguro, baka nga mag-online na lang yung katabi mo. Dahil marami na siyang mga kailangang i-offer. Di ba, ang hirap kapag ganun yung setup natin sa church. Pero matapos ang ilang daang taon ng paghihirap na para pumantay sa pamantayan ng Diyos, wala pa rin naging sapat na kabayaran sa kasalanan ng tao. Not until 2,000 plus years ago, ang anak ng Diyos nagkatawang tao at siya mismo ang naging Lamb of God na sinakripisyo once and for all for the forgiveness of man. And that is Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe, no? So ngayon natin nakikita na ang laking bagay pala ng paglapit natin kay Lord. Minsan parang, alam mo yun, medyo ma-attitude pa tayo sa pagharap natin kay Lord. Lord, sorry Alam mo naman yung nagawa ko, sorry na. Alam mo yung ganun lang tayo na parang wala talaga tayong genuine na repentance, walang halong sincerity, at parang walang planong magbago. Diba? Kaya baka may iba sa atin ng mindset pa rin, kaya pumupunta ng church every Sunday para magpalinis. Alam mo yun, para magbawas ng kasalanan ba? Diba? Pero nawawala sa atin yung sense of gratitude ba na kaya ako nakakalapit kay Lord dahil lang sa ginawa ng Jesus Christ. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. At sa totoo lang, Jesus Christ is the fulfillment of the law. Dahil sa kanyang pagkakatawang tao, His death on the cross, His resurrection, lahat ng mga Old Testament laws ay fulfilled through Him. Ang pagdanak ng kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo, naging sapat na alay para malinis ang kasalanan ng sangkatauhan. Para mas maintindihan po natin, pwede bang basahin niyo po ng sabay-sabay yung Hebrews chapter 10, verse 1 to 10. Ayan, medyo mahaba-haba. Samahan niyo po ako at basahin niyo po ng malakas at sabay-sabay. Ready, go. Once for all. Amen. Sabi doon, no? Sabi doon sa verse 4, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Grabe. Tapos pagdating ng verse 10, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus once for all. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Grabe. Dahil po sa pagiging perfect sacrifice ni Jesus para sa kasalanan ng mundo, ang sino mang mananampalataya sa Kanya, makakaranas ng forgiveness ng Diyos. Makakaranas ng restoration at mararanasan ang matinding rest sa presence niya, hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa eternity. So, ibig sabihin mga kapatid, na kumpleto ang requirement, na fulfill ang hinihingi ng law. At dahil kay Jesus Christ, fulfilled ang Sabbath rest.
So ito yung klase ng rest na provided ni Christ. Sa Hebrews 10:9-10 ang sabi, "This remains then a Sabbath rest for the people of God, for anyone who enters God's rest also rest from their works just as God did from His." Ang finished work ni Christ, yung naging way for us to come confidently sa presence ng Diyos. Kaya para sa ating mga believers po ni Jesus ngayon, ang Sabbath for us ay through Jesus Christ na nagre-resulta ng eternal Sabbath. So dahil po kay Jesus Christ, wala ng labor from sin offerings, wala ng mga ceremonial laws. Okay, dahil kay Jesus Christ, siya mismo ay naging acceptable offering sa Diyos Ama at sapat na siya para sa reconciliation, para sa restoration ng relationship ng Diyos sa tao. Sabi mo sa katabi mo, sapat na si Jesus. Ibig po sabihin mga kapatid, ang pagpapractice natin ng Sabbath rest ay hindi na para mapatawad tayo sa mga kasalanan natin o para hingin yung favor ni Lord at paghirapan na umabot tayo mismo o maabot natin yung standard ng Diyos. Kundi we practice Sabbath rest in today's time to celebrate Jesus Christ. To celebrate the completion na siya mismo ang completion ng Sabbath, that He died and rose again on the third day. And now, our soul receive rest. Kaya ang bawat Sunday ay tinatawag nating Sunday celebration. Sabi ng katabi mo, yun pala yun. Kaya po tayo umaawit at nagsasaya. Diba kaya minsan nagmumukhang baliw yung katabi mo kasi ang dami niya mga pinagdaanan. For the past week, ang dami niya mga iniiyak kay Lord. Pero pagdating dito, grabe, ang tindi ng sumayaw. Ang tinding umawit na parang walang pinagdaanan. Kasi nga, tayo po ay nagse-celebrate. Kaya ang bawat rest natin is about offering praise to Jesus. Kaya po mga kapatid, higit pa sa sariling pahinga, Sabbath is about Jesus. It's all about Jesus and not about us. Amen? It's about the one who made it possible for us to experience the real rest for our soul. Kumbaga parang ganito, hindi ako totoong nakakapagsabat kapag natulog lang ako. Hindi ako totoong nakapagsabat kapag naggala lang ako o kaya kapag nag-family time lang ako or nag-me time lang ako, pero walang Jesus sa Sabbath ko. Kaya kahit pa yung katabi mo natulog ng 24 hours, grabe naman yung 24 hours. Alam mo, nagising ka na next day na. Okay, kahit pa yung katabi mo ay naggala sa pinakatahimik at malamig na lugar, gaya ng sementeryo, ay hindi ba doon? Diba kahit pa yung katabi mo ay kumain ng kumain, kung hindi kasama si Jesus sa Sabbath niya, hindi pa rin siya tunay na nakapagpahinga. Kaya mga kapatid, tandaan, there is no other Sabbath rest besides Jesus. And there is no real rest without Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang completion ng ating pahinga. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So bilang panapos, ano po ulit yung dalawang significant messages of Jesus being the Lord of the Sabbath. Jesus is the Creator. Okay, yun po yung authority and the completion ng ating pahinga or ang finality. Marami po tayong natutunan. Amen. So sa pag-aaral po natin ng Sabbath, we have learned na we are commanded to rest in the Sabbath. At sa Sabbath, that's the time that we commune with the Lord. And during our Sabbath, we rest from our works. Pero ngayon, we have learned na dahil kay Jesus Christ, kaya nakaka-experience tayo ng Sabbath. And it's because of Jesus, kaya we can commune with God na in Christ, we find rest. Na walang tunay na pahinga kung walang Jesus sa buhay at sa araw natin. Therefore, mga kapatid, our Sabbath is no longer about abiding in laws, but it is about abiding in Christ, our true rest. Ang tunay na pagpapahinga is about abiding in Christ. Kaya po, bilang application, isang bagay lang po, abide in Jesus, our true rest. Amen? Sa mga first-timers po or sa mga bagong mananampalataya po sa atin dito, mga kapatid, abiding in Jesus, it means having faith sa ginawa niya for us to be saved. Hindi dahil sa sarili mong efforts, hindi dahil sa mga ginawa mong mga mabuti or mga magaganda. It means no need to perform pagdating kay Lord. We have nothing to prove. Amen? Sapat ang ginawa ni Jesus for us to be acceptable to Him. Para makapiling natin ng Diyos sa eternity. Baka kasi yung katabi mo,
or tayo personally, lumaki tayo sa isang pamilya, sa community na kailangan may mga mapatunayan ka bago ka matanggap. Kailangan may mga gawa ka, may mga maipakita kang mga credentials, magagandang credentials, kumbaga para maging pasok ka sa pamilya na to, para lang maging proud yung mga magulang mo, or para maging ma-please mo yung mga tao sa paligid mo and all. Pero pagdating kay Lord, tandaan natin, sapat si Jesus Christ. So Jesus as our Sabbath, it means our salvation is fully secured through His sacrifice. Kasi nakakapagod ang guilt, nakakapagod ang shame, nakakapagod yung paulit-ulit na pag-aalipin or pagkaalipin sa kasalanan. Kasi araw-araw, pinapagod tayo ng mga consequences ng kasalanan, pinapagod tayo ng anxiety sa buhay, tapos yung mga samot-saring mga pressures and hurts. At alam ni Lord lahat ng pagod mo. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord lahat. Kaya baka meron sa atin dito, naghahanap ka ng solusyon at napapagod ka, kaya umaasa ka na dumating naman yung araw na makapagpahinga ka sa mga problema mo or sana may mga tao na tutulong sa'yo para makaalis sa kapaguran na yan. Mga kapatid, gusto ko malaman mo, kay Jesus Christ lang natin mararanasan ng tunay na rest. Hindi sa kasalanan, hindi dito sa mundo, hindi sa pera, hindi sa yaman, hindi sa position, sa achievements natin, hindi rin sa mga tao. Kay Jesus lang. So ito yung panahon para tumahan at mamalagi kay Jesus Christ. Abide in Jesus. Sa mga kapwa ko believers, sa mga matagal na po na mga naglilingkod sa Panginoon, may we all find rest in Jesus Christ. Lalo na sa mga panahong kaliwat kanan yung mga ginagawa mo para sa pamilya, para sa mga anak mo, para sa mga mahal mo sa buhay, find rest in Jesus. Sa mga panahong sunod-sunod yung araw ng paglilingkod mo sa mga tao at sa Diyos, sa Kanyang simbahan, find rest in Jesus. Why? Mga kapatid, serving Jesus is a rest, not a burden. Sa mga panahong you keep on leading His flock, ikaw na mentor, ikaw na light group leader, find rest in Jesus. Find rest and refuge in Him because God is most honored. He is most glorified in us when we are truly rested in Him. Yes, we can somehow get some rest sa pagpupos sa mga trabaho o gawain, sa iba't ibang mga activities, pero tanging kay Jesus Christ lang tayo makakaranas ng tunay na rest. Kaya make your communion with the Lord your priority over everything else. Ibigay mo yung all-out na worship mo. Ibigay mo yung best na oras mo. Ibigay mo yung buong buhay mo sa Kanya. Ipakita mo na yung celebration, yung tunay na celebration tuwing Sunday celebration. Magsaya tayo, magpasalamat sa Diyos, at huwag natin pag-isipan kung a-attend pa ba tayo ng church fellowship or hindi. Kasi our Sunday is for the Lord. Huwag po nating ipagpalit ang worship at devotion natin sa ibang lakad. Lakad. sa panonood ng Netflix or sa ibang activities or ano paman. Alisin natin lahat ng mga distractions natin during your time with the Lord para totoong makapagpahinga yung isip mo, makapagpahinga yung puso mo. You pray and meditate His Word. Tandaan ang Sabbath natin, patungkol yan sa pag-rest mo sa presence ni Lord. Patungkol yan sa Kanya, patungkol yan sa pakikipag-commune at pag-enjoy mo ng relationship that we have in Him dahil kay Jesus Christ. Remember this, mga kapatid, whatever presence you rest in could either give you peace or chaos. Napakaraming presence ang pwedeng pumagod sa tao sa panahon ngayon. Do you agree with me po? Presence ng obligation. Paglabas mo dito, may mga obligasyon ka na. Presence ng tao. Meron ba kayong mga kilalang mga ganong tao? Presence lang ng tao, pagod na kayo. Kita ko pa lang yung bunbunan niya, pagod na ako. Di ba? May mga presence din ng mga may pakikipagkapwa-tao, presence ng problema, nakakapagod yung presence ng conflicts, di ba? Presence ng mga disagreements, disappointments, nakakapagod yung presence ng bad news. Lalo na marami tayong nakikita ngayon sa social media natin. Maraming mga threats, maraming mga suliranin. Kaya nga po, even siguro yung presence ng family mo, ng kaibigan mo, nauubos at napapagod ka rin eh. Di ba? Kaya kahit saan ka pumunta sa panahon ngayon, any presence can exhaust us.
Pero may katanging-tanging presence sa buhay mo na kahit nasa gitna ka pa ng bagyo, pag nakapagpahinga ka sa presence na ito, you will find peace. And that is the presence of our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. His presence brings undeniable and unfathomable peace. Minsan po ba naranasan mo na yun? Na yung mga tao nagtataka sa paligid mo, bakit ganyan yung itsura mo? Ang dami natin mga pinagdadaanan, ang dami nangyayari ngayon sa lugar natin, pero yung mukha mo parang wala akong nakikitang anumang katas ng pag-aalala. Katas lang siguro ng mantika. Pero walang katas ng anxiety, ng anumang worry. Kasi nakapagpahinga kay Jesus. Kaya kung gusto mong malaman kung nakakapagpahinga ka ba sa presence ni Jesus, tignan mo lang yung mukha mo sa salamin. Ay, tumanda ako ng 20 years Tagal ko nang nakapagpahinga ata kay Lord. Alam niyo po, mas maigi na makapagpahinga tayo sa presence ng Lord kaysa ma-rest in peace tayo. Baka may iba sa atin kumakatok pa. Ano na sinasabi na naman ni Pastora. So His presence brings healing to the heart, peace to the mind, recovery of body and soul na pwede kang maging totoo. Di ba? Pwede mo maipakita na you're broken, you're hurt before Him, and He still brings you peace. Yung pwede kang maging free to be yourself, to bring Him all your garbage, to bring Him all your baggages, pero uuwi kang malinis, uuwi kang malaya coming from His presence. And there is no other rest like the rest we find in the presence of Jesus Christ. Marami pong pwedeng gawin ng kaaway para lang madistract ka at di ka magsettle sa pagpapahinga mo sa presence ni Jesus. Gagawin kanyang busy. Gagawin kanyang maraming mga iniisip, maraming alalahanin para lang hindi ka mag-end up sa pagpapahinga mo sa presence ni Lord. Pero ang prayer ko, kapatid, nawa, paulit-ulit mong hanapin yung presence ni Jesus, ano man ang mangyari sa buhay mo. Dahil tanging kay Jesus Christ lang tayo makakaranas ng renewed strength, ng peace, ng joy, satisfaction at tunay na kapahingahan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sa mga oras na to, can we all close our eyes, mga kapatid? Habang ikaw'y nakapikit ngayon, ang panalangin ko, huwag ka sana magpapa-distract or ma-conscious sa paligid mo. Kasi alam ko na kanina ka pa kinakausap ng Panginoon. Alam ko na kanina mo pa nararanasan yung presence ng Lord. I don't want you to listen to this, kapatid. Habang ikaw'y nakapikit sa totoo lang, nakakapagod ang buhay. At any presence sa paligid pwedeng magbigay sa'yo ng exhaustion. Anumang presence sa paligid, pwede siya sa'yong magdulot ng draining. Matataktak ka sa mga presence ng problema. Matataktak ka sa mga presence ng mga tao sa paligid. Nakakapagod. Kaya sa mga first-timers po natin dito, ito yung challenge for us to come sa presence ng nag-iisang person na makakapagbigay sa'yo hindi ng stress, hindi ng exhaustion, pero tunay na kapahingahan, and that is si Jesus Christ. That is why if this is your first time, nais mo na kilalanin ng Panginoong Yesus, magkaroon ng relasyon sa Kanya at makaranas ng kaligtasan, pwede mo akong sabayan sa panalangin na to. Sabi mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga naging kasalanan. Magmula nang ako'y nagkaisip at sa mga oras na ito. Panginoon, naniniwala ako na kayo ang Diyos na nagkatawang tao para lang ako ay maligtas. Kayo ang Diyos na pinako sa krus, na matay nilibing, na buhay muli para ako'y maligtas at makaranas ng tunay na kapahingahan. Kaya simula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, kung sinundan mo ako sa panalangin na yun, and you pray that with all sincerity, tanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoon, kapatid. Tanggapin mo ang kaligtasan na dulot sa atin ng Panginoong Yesus. Tanggapin mo ang kapahingahan na mararanasan mo lang sa presence
ng Panginoong Yesus. Hindi sa pahinga na nararanasan mo sa mundo, hindi sa pahinga na nararanasan mo sa ibang mga bagay, ibang tao. Ito ang tunay na rest na mararanasan mo lang kay Jesus Christ. At sa ating lahat dito, sa mga kapwa ko believers, mga mentors, ministers, I know, marami sa atin ang mga nagiging cause ng sobrang pagod. Isa sa pinaka nakakapagod is to try to impress the presence of other people. Kaya minsan you get tired of meeting the standard of your mentor. Minsan napapagod ka na i-meet yung standard ng asawa mo. Minsan napapagod ka na i-meet yung standard ng pamilya mo. Kaya kinikip mo na lang yung image mo. So you keep everything in place na para lang hindi magmukhang chaotic ang buhay. Kaya lagi mo na lang maintain yung image mo. Yes, paulit-ulit kang nagsiserve. Yes, paulit-ulit na nagmi-meet ka ng needs ng iba. Yes, paulit-ulit na minimit mo yung standards or expectations ng iba. Just for you to look fine. Just for you to look okay sa paningin ng iba. Pero mga kapatid, listen to this. I want to tell you na Jesus knows you well. He knows the real you. Sa presence ng iba, nagagawa mo mag-pretend. Pero sa presence ni Jesus, you can just show Him the real you. He can bring you peace, kapatid. He can bring you rest. All you have to do today is to come to Him, your true rest, kapatid. Wala kang dapat patunayan. Wala kang dapat i-prove ngayon sa harap ni Lord. Wala kang dapat ipaliwanag. Baka kasi matagal mo nang nalilimutang mag-rest sa presence ni Lord. Baka you have been busy making a name for yourself. Busy ka na may mapatunayan. Busy ka na para walang masabi yung ibang tao. But today, listen to this. You have nothing to prove. Today, wala kang dapat na itago. You are free to come to Jesus. You are free to be just yourself. Just like sa unang beses mo siyang nakilala. That is why sa mga oras na to, abide kay Jesus Christ, our true rest. Come on, just rest in His presence. Sa mga oras na to, come on. Kausapin mo ngayon ang Panginoon. Magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Find rest in Jesus Christ, our true rest. Come on. Hindi tayo nagmamadali. Hallelujah. Just rest in Him. Feel the presence of Jesus Christ right now. Kapatid, pwede bang sa mga oras na to, sa paglapit mo sa Panginoon, pwede bang alisin mo anuman ang mga pretensions mo? Pwede bang alisin mo yung mga pagpapanggap mo o yung image na matagal mo nang kinikip, maintain dahil natatakot ka na baka mahusgahan ka ng iba? Natatakot ka, baka makita ng iba yung vulnerability mo, yung kahinaan mo bilang ikaw na may asawa, bilang ikaw na tatay, bilang ikaw na nanay, bilang ikaw na mentor na disciple, bilang ikaw na matagal nang nagiging breadwinner, bilang ikaw na anak, bilang ikaw na matagal na sa journey na to ng Panginoon, baka matagal na panahon mo nang naipakita yung totoong ikaw sa presence ng Lord. Pero sa mga oras na to, habang ikaw'y nakapikit at dinaranas mo yung presence ng Panginoon, dalangin ko, lalapit ka kay Lord just like yung unang beses mo siyang nakilala. Ano ba yung attitude mo? Ano ba yung naranasan mo nung unang beses mong nakilala si Lord? Noong mga panahon na yon, wala ka pang ginawa para sa Kanya. Noong mga panahon na yon, wala pa tayong masyadong napatunayan sa ibang mga tao. Noong mga panahon na yun, it's just between you and the Lord. It's just your humility and brokenness before Him. Noong mga panahon na yon, yun yung time na para ka palang baby.
inaalagaan ng isang tatay. Wala pa yung mga positions mo, wala pa yung mga achievements mo, wala pa yung mga ibang mga tao sa paligid mo. It's just you and the Lord. Kaya I pray na sa paglapit mo sa Kanya ngayon, lapit ka just like nung unang beses mo siyang nakilala. Abide in Jesus, your true rest. Kapatid, sa pagpapakita mo ng tunay na ikaw, sa pagpapakita mo ng tunay na kahinaan mo kay Lord, makakaranas ka ng tunay na kalakasan. Sa pagpapakita mo ng tunay na vulnerability kay Lord, makakaranas ka ng comfort. Sa pagpapakita mo kay Lord ng anumang mga kinakatakot mo, makakaranas ka ng peace. Makakaranas ka ng revival. Makakaranas ka ng kapahingahan sa Kanyang presence. Kaya wag na wag mong palalagpasin ang pagkakataon na to na maranasan ang presensya ng Panginoon. Kaya this time, I rebuke ano pa man ang mga distractions ngayon. I rebuke ano pa man ang mga ginagawa ng kaaway para lang hindi mo maranasan ang presence ng Lord. But this time, do your best. Do your best to abide in the presence of God. If that is your prayer ngayon, pwede ka bang tumayo and raise up your hands? Have this heart na wala kang ibang i-desire maliban sa presensya ng Panginoon. Come on, raise up your hands. Stand on your feet. Hallelujah. Yes, Lord. There's nothing else. Ikaw lang, Lord, sapat na. Yes, Lord. Come on. Abide in Jesus Christ. Come on, be hungry for more. Magutom at mauhaw ka sa presensya ng Panginoon. Ikaw lang, Lord. Sapat na. I'm longing for you. Sa iyo ako makakahanap ng tunay na kapahingahan. Hallelujah. Come on, feel the presence of God. Sa mga oras na to, Panginoon, I pray, makaranas ang bawat isa ng genuine na encounter sa presence mo. Genuine na encounter sa tunay na pahinga ng aming mga buhay. Yes, Lord, more of you, Lord, more of you. Grabe, Lord. Come on. Kapatid, ramdamin mo lang yung pagpapahinga mo sa presence ng Lord. Yan ang tunay na pahinga. Yan ang tunay na Sabbath. Ang lalong maging malapit sa presensya ng Panginoon. Yan ang tunay na Sabbath. Ang naisin ng presensya ng Lord. Hindi ang ibang bagay. Hindi ang presensya ng sinumang tao sa buhay natin. Only Jesus can satisfy us. Hallelujah, God, sa mga oras na to. Papasalamat kami, Panginoon. Kasi alam namin na sa paglapit namin sa presensya mo, nakakaranas kami ng kalakasan. Nakakaranas kami ng matinding pagre-recharge. Kasi ang dami namin mga dinaranas ng mga problema, marami mga presence sa paligid namin ang nagpapahina sa amin. Pero sa presensya mo ngayon, nakakaranas kami ng strength. God, salamat, Panginoon, for comforting us ngayon.
May mga pagkakataon, wala kaming ibang masandalan. May mga pagkakataon, wala kaming mahinga ng tulong. Pero sa presensya mo, nakakaranas kami ng comfort. Sa presensya mo, nakakaranas kami ng help. You are our greatest help. Thank you, God. Sa presensya mo, nakakaranas kami ng peace. Marami sa amin dito, hindi na nakakatulog ng maayos. Marami sa amin dito, marami ng alalahanin. Pero we thank you kasi naranasan namin ngayon yung tunay na peace. We thank you, God, for reviving us. Marami sa amin pagod. Marami sa amin, lahat na lang, lagi na lang may mga binibigay. Lagi na lang lagi na lang may pinapatunayan sa ibang tao. Minemaintain ang sariling image. Marami sa amin minimit ang mga expectations ng ibang tao sa Kanya. Pero ngayon, na-revive kami sa tunay na dapat maging drive namin sa pagpapatuloy namin sa iyo. At yun ay dapat ikaw ang aming motivation. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagsuserve. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Ikaw ang dahilan kung bakit kinakaya namin ang lahat. Kasi may Diyos kami na nararanasan namin na matindi ang presensya. Kaya mga kapatid, pwede bang pasalamatan natin ang Panginoon ngayon? Come on. Make a personal prayer ngayon. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang presensya. Come on. Sa pagtaas natin ang ating mga kamay, let's glorify the Lord. Let's worship Him. God, salamat. Salamat sa matinding presensya mo. Salamat. Dahil naranasan namin yung tunay na sabat. Hallelujah. Yes, Lord. Worthy is your name. Come on, for the last time, sing with all your heart. Yung pagsamba na galing sa puso. Yung pagsamba na totoo. Hallelujah. Hallelujah, God. Maraming salamat po. Buti na lang nakilala namin kayo ngayon bilang Lord of Rest. Buti na lang may Diyos kami na mismong creator ng rest. May Diyos kami na mismong completion ng rest, God. Tunay nga na ikaw pa lang, ikaw ay talagang sapat na sa aming mga buhay. Presensya mo pa lang sapat na para mas lalo kami makapagpatuloy sa aming mga buhay, para malabanan namin ang mga pinagdadaanan namin. Kasi kayo ang kalakasan namin. Kayo ang dahilan kung bakit kami nakapagpatuloy. Kayo ang dahilan kaya kami nakakaranas ng healing, ng restoration, ng forgiveness. Kayo ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami ay nakakaranas ng matinding revival. Kaya thank you, God, for letting us experience your presence. Your presence is enough sa buhay po namin. Ang presensya mo ay sapat dahil yun ang dahilan. Kaya po kami, Panginoon, ay nakakatayo at nakakapagpatuloy. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. We thank you, Jesus Christ, for dying on the cross, for resurrecting on the third day, para po kami ay talagang makaranas ng completion ng rest. Salamat sa kapatawaran, sa pagmamahal, sa grasya mo at sa mercy mo. Excited kami na mag-celebrate ngayon. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. Sige po, ibigay natin ang best na celebration ngayon kay Lord. I believe there's a reason to celebrate. Come on, once again, a great clap of praise for our Lord. Eh, sa mga nahuli po ng kanilang tithes and offering, at gusto mo po magbigay, yung basket po dito po sa harap. As we sing this song once again, come on. Our God is the Holy One, we sing. You are the Holy One. You are the living
Sige po, the best na palakpak po sa Panginoon. Amen. So sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan natin si Lord. God, maraming salamat po sa ginawa po ninyo ngayong araw ng aming Sabbath. Salamat God for letting us experience your presence. Salamat Panginoon. Nalaman namin yung mga dapat namin matutunan pa lalo. Nakilala namin kayong lalo. Mas naging intimate kami sa aming relationship po with you. At God, dahil po dito, hindi na po kami aalis in your presence. God, alam po namin ang application ay talagang gagawin din namin hanggang sa pag-alis po namin sa simbahan. Sa araw-araw, Panginoon, we will devote ourselves to you sa aming prayer life, sa aming pagde-devotion, God. Wala kaming ibang nais liban sa mas lalo kayong makilala at mas lalong maranasan ng iyong presensya. God, sa mga kapatid ko po na nandito, I pray that may you continue to bless them, may you continue to anoint them. Alam niyo po yung mga prayers po nila, alam niyo po yung mga needs nila. I pray that may you answer it in accordance to your perfect will and timing, Panginoon. At higit sa lahat ay magsilbi ring pagpapala ang mga kapatid ko pong ito sa iba pang mga tao sa kanilang paligid. God, I pray daw by next Sunday ay talagang makasama namin ang aming mga kapamilya, mga kaibigan, katrabaho, kaklase, o Diyos, para sila rin, o God, ay makaranas na matinding pagmamahal mo at sila rin ay makaranas ng kaligtasan dahil po sa inyo. Hallelujah. So receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Ingat po tayo sa ating pag-uwi.